Okay, so right now po, our lesson is about the basic slides of the PowerPoint. So last time po, nagkaroon tayo ng discussion about kung ano bang meron sa interface ng PowerPoint, ano ba yung mga pwede nating magamit. So ngayon po, we are going to have a discussion kung paano naman natin i-modify, paano natin aayusin yung slides po natin, no? So, our learning targets are first explain the format of the basic slides in MS PowerPoint. Next is to create your first presentation. And our core values and skills will be accountability, effectiveness and efficiency, innovativeness, and media and information literacy. Right? So, ayan. Okay. So, first is understanding the slides and the slide layouts. No, ano bang pinagkaiba ng slides and ano bang pinagkaiba ng slide layouts natin, no? So, can someone read po yung ating two bullets? Yes, Jillian? Yes po. Okay, thank you so much po, no? So, kapag po tayo ay naghahanap ng isang slide layout natin or magmo-modify tayo ng ating mga slides, ang ginagawa po natin is minsan, 'di ba, kailangan nating ay, kung meron tayong template na term, meron din po tayo dito, no? So, ano ba yung mga layout na dapat nating gawin? Ano ba yung mga formats na dapat nating sundan? Ayan. So when we say slide layouts, these are the options po na pwede mong pagpilian. So we have the title slide, the title and content, so on and so forth po. So ito po yung mga layouts natin. When we say placeholder naman po, ito po yung mga, 'di ba meron tayo diyang grid line or broken lines dyan. So yung broken lines na yan po, yan po yung tinatawag nating placeholder. Diyan po inilalagay or diyan po naka-placed yung ating mga elements na ilalagay natin. Halimbawa, text, 'di ba? Pictures, videos, diyan po 'yon, no? So, marami po tayong slide options. So, kapag title slide, ibig sabihin po, automatically, yung mga text po natin dyan ay medyo malalaki dahil nga title nga po yon. So, kapag title and content, as the word itself says, so ito po ay title and then yung content po sa pinakailalim. So, marami po tayong option dyan, no? Okay, next. Can someone read? Yes. Okay, thank you po, no. So, when we say placeholders nga po, yun po yung pinaglalagyan ng ating mga text, images, and ng videos po natin. So, meron po tayong option like, kunwari, yung kanina, title and then content. Sa content po na yan, may makikita po kayong maliliit na box which is naglalaman po ng mga thumbnails. So, alam naman natin kapag picture, ano yung icon niya, kapag video, anong icon niya, no? So, there are different thumbnail options po na pwede nating piliin. So, when we click that one, we will be directed to a specific section wherein doon po tayo makakapaglagay ng ating mga thumbnail po, yung ating mga elements po, no? Ayan. So, one example, or ito yung itsura ng ating placeholders sa ating PPT. So, yung nakalagay na click to add title, nasa taas.
Ito pong click to add title na to, ito po yung title natin. So, basically, these are text po yung ilalagay natin. No? So, when dito naman po sa click to add text, we can add text pa rin naman po as our content. But also, there are options like this one, yung thumbnails nga po natin. No? Merong tables, merong charts, merong pictures online, pictures gamit yung browser ninyo or gamit yung desktop ninyo. No? So, there are variety of options. Pero, hindi lang nalilimit sa kung ano yung thumbnails dito. No? Options lang po ito na pwede nating pagpilian. Right? Next. Ayan. So, paano nga daw po tayo nag-i-insert ng bagong slide natin? I know some of you are familiar na po with creating a new slide. But then, we'll thoroughly discuss this one. First is ating step 1, which is in our home tab. So, you have to click the half of the new slide command, which is yung meron pong drop-down arrow. Ito po, no? So, yung drop-down arrow na yan, yun po yung pipiliin natin to give us variety of options when picking a slide layout po. Ayan. So, when you click that new slide button or drop-down arrow, they will give you a variety of options. No, meron tayong title slide. Ito bang slide na to ay gusto mong merong content or section header lang po siya nasa ilalim, no? So, gusto mo ba naka-merge yung contents mo, no? Depending po sa choices. So, bibigyan ka po ng maraming options dito if ano pong gusto mo. No? So, kapag nakapili ka na po ng isang desired mo na slide layout, you will be directed po sa mismong slide po natin. No? So, halimbawa, doon ka sa slide 2 or after ng slide 1, doon ka naglagay ng or doon mo kinlik yung new slide button. So, kapag ganun po, automatically kung saan po siya naka-placed, doon po siya maisisingit. No? So, dahil po title and content ang pinili natin, meron tayong options to add title po sa ating slide layout or sa slides po natin, and then pwede po tayong maglagay ng content or text sa ilalim po. Nakakasunod? Okay, pwede pong mag-react if nakakasunod. Alright, thank you so much po. Let's proceed. Ayan, so next po is, what if ma'am nagbago yung isip ko? What if ma'am, ayoko na pala ng merong title, ng merong content sa ilalim. Gusto ko na lang po ay dalawa yung content, gano'n, no? So, or gusto ko po blank na lang po siya. Pwede naman pong baguhin siya, basta po make sure that the selected slide is yung gusto mong palitan, which is yung number 2 in our case po, no? So, dito po, yung naka-highlight, ibig sabihin, siya po yung selected or active po natin na slide. So, kapag ganyan po, click mo lang po yung option sa taas. Kanina, nandito tayo sa new slide. Ngayon po, pupunta tayo dito sa layout na tab, and then click lang po yan. So, pipili ka ng bago mong layout. So, halimbawa, yung to content. Ito na yung gusto mo kasi nagbago na yung isip mo, 'di ba? So, click lang po yan, and then automatically, magbabago na po kaagad yung inyong layout. Or, magbabago na po yung layout ng slide number 2 natin. Alright? So far po, wala pong questions? Okay, thank you. Next po ay, ayan, so ano naman daw po or paano naman daw po kapag gusto nating mag-add ng mas mabilis na layout po. Can someone read? Okay, thank you po. No, kanina ang pinindot po natin ay yung text na new slide. Tapos binigyan tayo ng different options kung ano yung mga pwede nating pagpilian. Right now naman po, yung taas na bahagi naman po nun, yung icon na parang magazine, and then merong
ano tawag dito, parang may sun sa taas, no? Ito naman po yung option kapag gusto mo na mag-add lang ng same layout ng kung anong nilagay mo doon sa iba, no? So, this is default po. Kung ano po yung naka-layout na gamit ninyo, yun lang po ang madadagdag dito. No? So, kapag kinlik mo po yan, automatically, another slide will appear. So, yun na po yun. No, if gusto mo na palitan ulit yung layout, ganun pa rin, pupunta ka sa layout, or select mo muna yung slide, and then punta sa layout, tapos pili ng bagong layout. Alright, ganun po siya. Okay, next po natin is when we are organizing our slides. So, syempre, hindi naman natin may iwasan na nagkakabale-balentong yung ating mga slides, no? Or nagkakapalit-palit. So, what are we going to do when these scenarios happen po? Ayan, can someone read again? Yes po. Okay. So, ito po yung mga basic natin na ginagamit when we are organizing our slides. No, we have the duplicate or the copy or copying, rearrange or moving our slides, and lastly, we have the delete slides or removing our slides. No, so ito po yung madalas natin ginagamit when we kapag tayo ay gumagawa ng isang presentation. No, so let's further elaborate this three. Okay. When we are working with slides, these are first is duplicating our slides. Okay, basa po. Alright, thank you po. No, so, kapag naman po tayo ay nagdo-duplicate ng ating slides, pwede naman po na isa-select natin siya and then, pag nakita mo po na may red na ulit dito, ayan. So, yung red po na yan, indication na siya ay active, no? So, click lang po or right-click lang po, right-click sa ating mga mouse. Ayan, so, duplicate slide, hanapin po. Pag click mo po niyan, automatically magdo-duplicate na po or makakopy na po yung ating mga slide. Okay. Next po natin is when we are moving our slides po. Alright, basa ulit. Okay, so ito, madali lang naman daw na mag-move ng ating slides. Paano naman? Okay, ngayon po nakikita po natin yung ating slide pane. So, meron po tayo ditong 11 and 12. Tapos gusto po natin na i-move kunwari si number 10 sa pagitan ni 11 at 12. Gusto natin siyang maging 11, technically speaking, no? So, kapag ganun po, halimbawa, galing siya sa number 10, slide number 10, click lang po natin yung 10 na yun, slide 10 natin, and then, hold natin, tapos drag natin doon sa specific location na gusto nating paglipatan ng ating slides. So, in this case po, gusto natin na maging 11 siya, slide number 11. So, yung slide number 11 natin originally ay magiging slide number 10. Magkakapalit lang po sila, no? So, click and then drag po sa ilalim, tapos yun na po yung pag-move ng slide. Alright? Next po natin, when we are deleting our slides, or halimbawa nagkamali tayo, ano ang gagawin natin? Okay, basa ulit. Alright, thank you. Very good. Okay, halimbawa naman po, gusto natin, sorry.
gusto natin na tayo ay mag-delete ng ating slides. Ang gagawin po natin is, we have to right-click lang po or select po natin yung slide na yon. Pag na-select natin, you can press delete or backspace na lang po para ma-delete po natin yung slide po na yan. No? So, ngayon po, let's proceed with copying and pasting our slides po. No? Okay. Ayan. So, sabi, si step number 1, ano daw pong step number 1? Then, na-mute ka po. Alright, thank you so much po. No? So, pwede po natin na gamitin yung isang option po natin, yung unang option, which is, yun nga po, select natin yung gusto nating i-copy. Pag na-select na po, punta po dito sa tabi ng paste, sa ibaba ng cut, yung dalawang bond paper na yan po ay copy. So, kapag na-copy na po, automatically, it will appear on, under pala. It will appear under po ng ating copied na ano, no? So, kapag ganun po, or magka-copy siya. So, isi-select mo yung isang location kung saan mo siya ipe-paste. Ngayon, pwede rin naman yung alternative natin, which is yung Control-C. So, Control-C, diba, yun yung ginagamit natin to copy. So, Control-C, tapos, syempre, hindi mawawala na ika-copy mo lang siya or hindi matatapos yun sa pag-copy mo lang. So, you have to paste it afterwards. Dito naman papasok yung ating step number 2, which is alright, thank you po. No, so kapag ano mo naman po siya, nakopy mo na syempre, so kailangan i-paste mo siya afterwards. So, kapag i-paste mo po siya, meron ka pong different options. So, ito po yung option natin, no. So, halimbawa gusto mo ilagay siya as page or slide number 10. So, click lang po yung part na yon sa gitna ng 9 and 10. So, may makikita ka po na line na kulay pula. So, indication po yan na pwede ka pong mag-paste dito. So, pwede pong i-right click natin tapos paste or doon sa option natin na paste. Ito po, pwede po yan. Or pwede rin po yung ating shortcut key for paste, which is Control V. No? Ito na po yun, yung step number 3 natin, no? So, nakahanap ka na ng location. So, step number 3 is you have to paste your copied slides po. No? Nakakasunod po? Alright, thank you so much po. Okay, so kapag step number 3 na paste mo na, it will appear na afterwards po. Okay, when we are customizing our layouts naman po or slide layouts, ano po yung mga pwede nating gawin? So, can someone read? Yes po. Okay. So, sometimes daw po, no, hindi naman natin gusto na hindi talaga fit yung mga placeholders natin or hindi fit yung isang specific na location sa kung ano yung gusto nating mangyari. So, kapag ganun po yung scenario natin, all we have to do is to modify or rearrange or customize po yung ating mga slide layouts po. No, it's
Easy lang naman po. Alright, so let's proceed in adjusting our placeholders po. Okay, so first po is to select a placeholder, no? So, sabi dito, ano daw pong sabi? Okay, thank you po. Ayan. So, halimbawa po, yung ating placeholder ay nakaganyan na talaga siya sa layout natin, no? Hindi po visible itong box na to kapag tayo ay magmo-modify or magko-customize, no? Halimbawa, ito lang yung text. Yung shall by field, animal rescue, adoptable pets. So, hindi po siya visible. So, kapag ganun po, ang gagawin po natin is we have to click the specific part na gusto nating i-modify. So, in this case po, si adoptable pets ang gusto natin na baguhin po, no? So, meron po tayong mga side panels po dito or side na mga buttons na pwede nating mapindot, no? Or magamit. So, ito po, yung apat na ito, ang silbi po niyan is to resize your image kung papalakihin natin or paliliitin. Right now, ito naman po, while on the other hand, sorry, yung ito pong apat na to, ayan po ay nagsisilbing adjustments po natin for the width and the height of our placeholder. So, kapag in-stretch po natin pa ganito, mag-stretch po siya. Pag hinatak natin pa ganito, mag-stretch siya pa lapad. Pag ganito naman po ay hahaba siya. No? Ito naman po, same size pero same ng placement pero lumalaki po siya. Ganun po, no? Okay. Next po is when moving our placeholder. Ano daw dapat na gawin? Alright, thank you. So, kapag naman po gusto natin na i-move siya, no, parang medyo hindi po siya bagay na nakadikit dito sa text namin na to. So, ang gagawin po is select po natin siya and then, pag may nakita po kayong ganito, yung kulay itim, sa ibaba, yung arrow up, arrow down, left and right, that is the indication that you are going to move the placeholder po. No? So, kapag kinlik mo po yan, or ginamit mo yan, no, i-move mo siya, pag ilalagay mo siya dito, sa gilid, ganun-ganun po. No? Alright, next. Ayan, paano naman daw po tayo nagre-resize ng ating placeholder? Alright, thank you so much po, no? So, kapag naman po tayo ay nagre-resize, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, no? You have to use the corner sizing handles or yung mga buttons po natin sa gilid, no? So, gaya, na-explain ko na po ito kanina. So, proceed po tayo sa next. Okay. When we are deleting naman po, karilyo, grabe nakataas kagad yung kamay. Okay, thank you po, no. So, kapag gusto naman natin siyang i-delete, no, pwede pong i-click lang po natin siya and then press delete, sorry, and then press backspace po. So, automatically, kapag ginamit mo po yun, magre-remove na po yung ating placeholders po, no. Later po, okay, next po is when we are adding text box. In some cases po kasi, 'di ba? Hindi po sakto or fit yung ating mga placeholders na lalagyan natin ng text. So kapag ganun po, pwede natin gamitin si add text box para po makapaglagay tayo ng another na placeholder po sa ating document.
Alright? So, let's proceed po. Step 1 po natin. Alright, thank you po. No? So, sa insert tab daw po natin, isa-select daw po natin yung text box command. So, insert, punta po sa insert tab, and under po ng group natin na text, insert tab, text na group, makikita po natin si text box. So, since si text box po ang pipiliin natin, click lang po yan. So, may lalabas po na option. Step number 2. Alright. So, kapag ganun po, naklik mo na yung text box kanina, no? Ang gagawin na lang po is pupunta po sa slide and sa kung saan mo siya desired na ilalagay. So, click lang po, tapos drag, and then, release po yung ating mouse if gusto na po natin siya na as is na ganun po, no? So, release. Click, drag, release. Okay. So, let's proceed for, in step number 3, sorry. Alright, thank you po. No. So, kapag po nakita mo na yung ating insertion point, so, eto na po yung indication na pwede ka na mag-type sa loob po ng ating text box. So, yun lang po, no? So, type ka lang po dyan and yun na po yun. Okay, paano naman daw po tayo gumagamit ng ating blank slides? Ano ba yung purpose nun? Okay po. So, ito naman, yung blank slide natin, napupunta lang din po ulit doon sa bottom half, yung nakalagay po na new slide, ito. So, kapag click po niyan, yung drop down arrow, may lalabas po diyang layouts, and then, click lang po yung ating blank na slides. Ito po mostly ay ginagamit kapag maglalagay tayo ng image or ng video, tas ayaw natin na merong mga ibang nakaharang po, no? So, ito po yun. Nakakasunod po ba? Kindly react. Alright, thank you. Marami-rami nakakasunod. So, proceed po tayo. Okay. Wait lang. Kalma ka lang. Okay. So, ito po yung quick tips natin when we are creating a PowerPoint presentation. Sige na nga. Okay, thank you po. No. So, kailangan po, when we are creating a presentation, we have to make sure that our audience or our viewers ay nakakabasa or nababasa po yung ating mga presentation po, yung mga font natin, kahit na nasa likod tayo nakaupo. Kasi hindi naman natin mamamake sure na lahat ay malilinaw ang mata. So, what if tayo ay nasa likod, tapos maliit pa yung screen natin? So, tendency is, masyado pong na-occupy yung ating presentation to the point na siya ay lumiliit or hindi na nababasa ng mga tao sa likod na nakaupo. So, make sure po na hindi po natin tinitipid yung bawat slides po natin. No? Make sure din na nababasa kahit na nasa malayo po uupo yung ating magbabasa. Now, next po dun sa check natin, sa checklist natin, sabi dito, kailangan daw i-limit natin yung number of words natin sa screen. No, kung kinakailangan, gumamit lang tayo ng mga keywords para nababasa or para hindi masyadong crowded yung ating presentation. And I know most of you or some of you are guilty po when it comes to this one dahil nung nag-present po sila nung introduction nila, ang ginawa nila, lahat na ng information inilagay nila sa isang slide. No, tinitipid. 'Di ba wala namang bayad 'yon?
no? So, dahil wala yung bayad, so make sure na magagamit nyo siya ng tama at ng mas maayos, no? Huwag mong ilimit yung sarili mo na, ay, gusto ko lahat ng info nasa isang slide lang para isang tinginan lang. Kapag ganun po kasi, oo, siguro marami ng information sa isang slide, pero nawawalan po ng interest yung inyong audience kung nakalagay na kagad yung mga phrases natin or nakalagay na kagad yung information sa isang slide pa lang. No? Kasi ang naisip natin, ay, sobrang crowded. No? Or, 'di ba tayo, sabi nga natin, or nasabi ko na sa inyo last time, Filipinos po ay hindi ganoon kahilig magbasa. No? Tayo ay tamad talagang magbasa ng direction, magbasa ng libro, mag-comprehend ng nakasulat, no? At kung makikita ko na madami kagad yung nakasulat dito sa presentation, ang nangyayari ay ayoko na siyang basahin. No? Halimbawa, meron tayong mga slides or iilang slides po dito na binasa. No, halimbawa yung binasa ni Samuel. Tapos tinanong niya pa, "Ma'am, babasahin po ba lahat?" No? So, kapag ganun po, ang unang naiisip for sure ng iba sa inyo ay, "Lo, ang haba naman." 'Di ba? Or, "Lo, ang haba naman ng babasahin." 'Di ba? So, ang tendency ay nawawalan ka kagad ng interest na basahin yun kasi nga, ang unang kita mo ay, ang dami. 'Di ba? Gano'n naman tayo eh. Or gano'n naman mostly tayo, 'di ba? Kung hindi man tayo lahat. Karamihan sa atin gano'n. Kapag masyadong marami, tinatamad na tayo kagad or ayaw na kagad natin or magrereklamo na kagad tayo kasi ang dami. Kahit nga lang ipapasulat ni teacher, halimbawa, "Oh, isulat nyo 'to." Ayan, sulat niyo yung quick tips na yan. Sulat niyo. Lo, dami naman. 'Di ba? May ganun kagad na side comment, 'di ba? So, yung iba, shortcut na lang para at least, 'di ba, makapagsulat pa rin. So, make sure po na kailangan ay hindi pa rin nawawala yung interest ng ating audience po when we are creating a presentation. Kasi syempre, pag nawalan sila ng interest, para ka na lang nagsasalita na robot doon na walang nakikinig, no? So, yun po yung iniiwasan natin when we are presenting po. Okay. So, ito na yung ating example, no? Ito na yung, um, tawag dito, yung proof na yung iba sa inyo ay tinatamad basahin to kasi ang nakikita ay marami. Okay, sinong masipag na gustong basahin siya? Mhm. Kasama mo pa po yung isang check, 'di ba? Or, ano ba yan? Ang haba naman ng isusulat. Ang haba naman ng babasahin. O what if ipapa-explain ko pa? 'Di ba? Mas lalo nang nawalan ng gana yung bata kasi nga sa sobrang dami niyang binasa, hindi niya na alam kung paano i-explain. No? So, yun po yung iniiwasan po natin. So, sabi natin dito sa pangatlong bullet natin, sa pangatlong check natin, you have to limit the punctuation and avoid daw po natin yung paggamit ng capital letters. Kung hindi kinakailangan na gumamit tayo ng capital letters, wag na po natin gamitin. Dahil, kapag mas malaki yung mga letters na gagamitin natin, mas nagiging crowded po siya kasi masyado silang malalaki. No? Yun po. So, yung mga empty space daw po ay wag nating i-worry dahil yung mga spaces na yon, indication po yon na mas mabilis po nating mababasa yung ating mga text na inilalagay. So, in this case po, wala po siyang mga space na nakikita masyado. Kaya, um, despite readable siya, no, feeling natin ay crowded pa rin po. No? So, next po ay, ayan. So, sabi dito, limit the number of slides. Pero ako, as much as possible, if kaya mo na madaming mga, tag dito, madaming slides, oo, sige. Pero, dapat ay, siya ay readable pa din. No? Hindi naman kasi pwede na, kunwari, reporting kayo. Tapos, pinag-report kayo ni teacher, gusto mo 10 slides lang. Tapos, ang haba ng topic nyo. So, kapag ganun po, ang makakompromise po natin yung mga font size po natin na gagamitin, no? Which will um
magiging contradicting na po ito sa ating ibang tips na dapat ay readable siya, no? So, sabi rin dito, kapag daw tayo ay nagpe-present ng ating mga slides, kailangan ay keywords na lang, no? Kung kinakailangan or kaya na keywords na lang ang ilagay, yun na lang po ang ilagay natin, 'di ba? Para um, mas maging small lang or small lang yung content, pero mahaba yung pwede mong i-explain. Parang gano'n, no? Merong, paano ba i-explain? Parang meron pang, uy, anong meron dito sa nakalagay na? Kunwari, ang nilagay ko lang, quick tips. O ano yung mga quick tips, 'di ba? Makaka-engage ka pa rin ng audience mo kapag keywords lang po ang inilalagay natin. Kasi makikinig sila eh. Ano pa bang meron sa quick tips na yun? Ano pa ba yung gusto mong sabihin? Bakit yan lang ang nilagay mo? Ganun po, no? Okay. So ngayon po, let's proceed with our essential question, which is, how can you make sure that your slide is informative yet concise? Paano mo daw po na may make sure na yung slides mo na gagamitin ay maraming laman, very informative, pero konti lang or specific lang yung laman. Alam niyo yun? Konti pero malaman. Parang ganon. Paano niyo po ma-make sure yung quality ng slides ninyo? Hmm, let's have walang naka-raise hand. Okay, explain ulit natin. So, sabi sa essential question, paano make sure na yung bawat slides mo ay konti yung nakalagay na mga laman or konti yung halimbawa, ito, tatlong lines lang. Tatlong lines lang yan pero may impact or very informative kagad siya. Paano make sure na ganun yung nakalagay? Ano yung dapat nakatangian niya? Halimbawa, ang nakasulat lang, never give up. Anong meron doon? Anong dapat niyang i-possess? How about, alright. Okay, thank you po. Very good. So, dyan pumapasok yung mga keywords natin, no? Yung mga bullets natin. So, yung mga bullets na yan, it is very helpful sa atin in a way that pwede po natin na ilagay lang kung ano yung kailangan nating sabihin. Tapos, yung mga, halimbawa, masyadong marami yung dapat na ilagay doon or masyadong marami yung nakalagay sa book. Tapos, ayaw mo na ilagay siya sa PPT. Ang gagawin natin, kukuhain natin or isi-squeeze natin, i-filter natin yung information para yung specific na lang ilalagay natin sa slides po natin. In that way po, yung mga other information ay pwede mo na lang siyang i-explain through verbal po or kapag pinresent mo na lang siya. Halimbawa, ang inilagay ko lang dito, essential question. Wala po yung nakalagay na, ito, how can you make sure wala to? Ang nakalagay lang essential question. So, kapag ganyan po, nababasa ko kagad yung essential question, no? Or ang portion namin ay essential question na. Tapos, yung question na to, ang gagawin ko ay sasabihin ko na lang sa inyo, no? So, yung mga ganong klase po ng filtering or information dissecting po, no? So, yun po yung kailangan natin when we are presenting our slides po. Any questions and or clarifications? Okay. So, if that's the case po, mag-prepare na lang po tayo since face-to-face na po tayo next week, no? So, prepare for our first hands-on activity next week. And then, ayan, if there are no more questions and or clarifications, ayan,